Kakarating lang natin dito sa area ni Heng K2, yung gumawa ng chassis sa KTM natin. Sumali sa NGO. Ngayon dala ko naman yung bagong makina. Second KTM natin to. Ayan. Gawa ulit tayong chassis. So usap kami ngayon, tapos magdi-design tayong chassis. Ito yung area niya, pakita ko. Yan. Because KTM, you see every Daming five chassis, oh. Yan. Oh. So, naantay lang namin. Tapos gagawa na. May jig, oh. Fuel tank, very small. One, they said for KR, KR. go and back 1 kilometer, Ah. one run. So, update tayo mamaya pag nawa na yung chassis or magde-design. Alright. Ito na, nakasalang na sa jig. Ready na, naputol na yung mga materials. Ayan. So, naka-ready na siya. Kinuha na rin ng measurements yung unang chassis natin. So, bukas officially magsisimula yung build ng frame. It will be their second day. First day, pinutol tong mga yan. Ready na lahat. Okay, so day 2. Officially day 2 sa pag-start nila sa chassis ng KTM 350. So, eto na sa ngayon. Nasa jig na. Kakapit na yung mga parts para makapagsimula na mag-welding. So eto, kino-confirm niya kasi magwe-weld na siya. Kino-confirm niya na sakto yung mga sukat, naka-align lahat, naka-align yung makina. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. Confirm na align na siya, ready for welding. So weld niya ng twin spar sa frame. Nagre-ready na siya. Yun, nakatak na. Ganun lang kadali. Ready na siya. Nakatak na. Line na. Kabilang side na naman yung gagawin. After niya ni-tack, tack yung sa harap, dito. Tapos check. Dahil sa experience nila, madali na lang para sa kanila lahat.
Kahit yung cutting nila, before pa itak yung cutting nila, halos perfect na. Ayan, so tapos na yung nakatak na yung mainframe. Ang sinusukat niya ngayon is yung chain line, tapos yung engine support. So eto, pakita ko. Ayan. So he's making sure na kaya dumaan yung chain dito. Ayan. Sine-check niya. Ano? Lansayat. Yan. Yan yung magiging main engine support. Magwe-weld pa mamaya ng cradle from here all the way. Ganon. Inuuna mo na yung sa likod na main engine support. Yan ah. Bilis. Very straight, very aligned. Isang tao lang. Siya na lahat. Siya nagsusukat, nagpuputol, nagpapolish, nagwe-weld. So, eto ngayon, ang pinuputol niya is yung magawa siya ng engine support. Ganito. So, nagpuputol siya ngayon. Ito, pakita ko sa inyo. So, dito yan ay kakabit. Ito dito na side. Or this axle. Ito, tipiking owner. Papagawa din ako bagong swing arm. Bagong materials, bagong design na mas matibay. Okay, so eto tapos na. Dito yan ikakabit. Ganyan. Tapos bukas ulit. So eto na muna sa ngayon. Okay, so we're back here sa K2. Nadala kami mga parts kasi request nila kailangan daw. I don't know para saan, pero kaya natagal lang kami kasi binaklas pa namin yung parts. So eto, dala namin yung wheel set, tipos. So kahapon wala pa to, tsaka etong engine cradle. Today ginawa nila, pero kakarating lang natin kasi nga nagpaklas pa tayo ng mga parts. So ayan na, ang bilis nila, oh, di ba? Tingin ko kakabit nila yan para matayo yung motor. Okay, so eto na yung 350 na chassis. Mga more than 50% na yung gawa nila. Ito, pakita ko.
para sa subframe. So, dyan sa likod, pakita ko sa inyo. So, ayan, may kinabit siyang jig para sa pag-align ng subframe para level yung subframe pag welding niya. So, winelding na niya yung shock mount. Ayan. I-ready niya ngayon yung subframe. Ito, kinabit niya. So, amount na yan. So, well. Kailangan paputulan konti. Ayan, not bad. Dali.